po natin for today. Tatlong dahilan para magtiwala sa Diyos. Meron tayong concept na transits of God. To say that God is transit means He exists above, beyond, and independent of His creation. He is not bound by time, space, or matter. Unlike His creature, He is holy, infinite, greater than all He has made. Scripture reveals God's transits in passages like Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. My thoughts are not your thoughts. It reminds us that they rule over all, cannot be reduced of human categories, and deserves all feel worship. At may natin ito sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Sabi po dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declare the Lord. As the heaven and the earth higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa Tagalog po, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, di anyong mga pamaraan ay aking mga pamaraan, sabi ng Diyos. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, ganun ang aking mga pamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamaraan, at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, 3 reasons to trust God. So, first teaching po natin, God is full transits and immanent. So, kailangan po na natin pagkatiwalaan yung Panginoon dahil siya pala pinakamataas sa mataas at siya yung pinaka-creator natin. Sa second teaching naman, God's thoughts are infinitely higher. So, yung thoughts pala ng Panginoon sa kaysa sobrang napakataas. So, sa third teaching natin, God's ways are infinitely better. So, yung mga pamaraan pala ng Panginoon sa ito ay mas better kaysa sa pamaraan natin. So, sa ating application naman, first application, repent by changing your mind. So, kailangan pa na natin alisin lahat ng pag-iisip natin na masasama or yung mga gagawin natin masama. Yun naman sa second application, rely on God's plan and wisdom. So, kailangan din pa na natin mag-rely sa plano ng Panginoon at syempre, yung sa katuruan ng Panginoon. So, sa third application naman, respond with complete trust. So, kailangan din pala natin mag-respond na kompleto ang tiwala natin sa ating Panginoon. So, sa ating discussion, how does knowing that God is infinitely wise improve our faith? So, para sa akin, napakalaki or napakalawak ng improvement kapag may faith ka sa Panginoon. Lahat kaya mong gawin sa pamamagitan nito. Sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, tutunan yung devotion natin ngayon na ang Diyos ang kailangan sundin dahil siya ang pinakamataas na mataas. So, how can you practically apply devotion? So, i-apply ko sa sarili ko devotion natin ngayon sa pamamagitan ng mag-rely lang sa plano ng Panginoon sa buhay ko dahil lahat yun, alam ko, may magandang patutunguhan at siya ang bahala sa aking buhay. So, I now prefer the